Hello mga ka-vibes! Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po! So, sa video ko ngayon guys ay i-share ko sa inyo itong ilan sa mga informations na ito tungkol sa pagpapadala ng pera sa Palawan Pawn Shop. So, kung magkano nga ba yung charge every time na magpapadala kayo ng pera. So, yung charge po guys, nakadepende yan sa amount na ipapadala nyo. So, kung malaki yung ipapadala nyo, mas malaki yung kanyang charge. So, itong informations na ito guys, ay galing to mismo sa Palawan. So, i-share ko na lang din sa inyo para sa mga hindi pa nakakaalam kung magkano yung charge sa mga bracket amount na ito. So, i-zoom muna natin. Ayan. So, kung yung ipapadala nyo guys ay 1 pesos to 100 pesos, yung kanyang charge ay 2 pesos. So, kung magpapadala kayo ng 100 pesos, yung babayaran nyo sa Palawan ay 102 pesos. Yung 2 pesos nun ay yung charge. Tapos, wala siyang discount. And then, kung meron kayong Palawan card, yung Palawan Suki card, so, every time guys na magpapadala kayo at tatanggap kayo ng pera sa Palawan, palagi nyong dalhin yung inyong Palawan Suki card kasi malaking tulong yun. So, kapag magpapadala kayo ng pera, bawat amount merong points na pumapasok sa inyong Palawan card. At kapag tatanggap naman kayo ng pera, starting 1,000 pesos, halimbawa, tatanggap kayo ng pera, tapos 1,000 pesos siya pataas, meron na kayong rebates na makukuha. Yung sinasabing rebates, yung parang balik sa inyo. So, mamaya i-discuss ko yan. So, sa amount na 1 to 100 pesos, wala kayong makukuhang rebates. Pero, may points na papasok sa inyong Palawan Suki card kung meron kayo. So, yung points sa 1 to 100 pesos ay 0.4 or 4 centavos. Kasi, 1 Suki points is equivalent to 1 pesos. Okay? So, next, kapag 101 to 200 pesos yung ipapadala nyo, yung charge nyan guys ay 4 pesos. Let's say 101. So, 4 pesos na din yung charge niya kasi naka-bracket to. Itong amount na ito naka-bracket para hindi tayo maguluhan. Then, yung kanyang Suki points na papasok sa inyong card is 8 centavos. Kung 201 to 300 pesos yung ipapadala nyo, 6 pesos yung charge nyan. Then, 12 centavos yung papasok sa inyong Palawan card. Next, kung 301 to 400 pesos, 8 pesos yung charge nyan. Then, 16 centavos yung points na papasok sa inyong Palawan card. Then, ganun lang, 401 to 500 pesos, 10 pesos yung kanyang charge. So, starting 400 pala guys, meron ng tig-piso-piso na discount. For example, yung 301 to 400 pesos, diba 8 pesos yung kanyang charge. Magiging 7 pesos na lang kasi meron siyang discount na piso. Then, yung points na papasok sa inyong Palawan Suki card ay 16 centavos. Then, from 501 to 600 pesos, 12 pesos yung kanyang charge. Bali, 11 na lang kasi may discount na piso. Then, 24 points yung papasok sa inyong Palawan card. From 601 to 700 pesos, 14 pesos yung charge. Bali, 13 pesos na lang kasi may discount na piso. Then, 28 centavos yung papasok sa inyong Palawan card. From 701 to 800, 16 pesos yung charge. 15 na lang kasi may discount na piso. Then, 32 centavos yung papasok sa inyong Palawan card. Then, from 801 to 900 pesos, 18 pesos yung kanyang charge, may discount na piso, kaya 17 pesos na lang. 36 centavos naman yung papasok sa inyong Palawan card. Then,
from 901 to 1,000 pesos, 20 pesos yung charge niyan. May discount na piso, kaya 19 pesos na lang. 40 centavos yung papasok sa inyong Palawan card. Then, from 1,001 to 1,500, 30 pesos yung charge. So, malalaman nyo naman dito guys kapag may mga discount. So, pwede nyo tong i-screenshot guys, i-save nyo para may idea na kayo before pa kayo pumunta sa Palawan Pawn Shop para may ready nyo din yung pera nyo para hindi magkulang, di ba? Ayan. So, from 1,001 to 1,500, 30 pesos na yung kanyang charge. So, kung magkano yung discount na nakalagay dyan guys, ima-minus nyo lang. Tapos, dito sa Suki Points, ayan yung mga points na papasok sa inyong Palawan card kung meron kayong Palawan card. Tapos, itong mga rebates. Yan. So, hindi ko na lang babasahin lahat guys para hindi tayo ganun katagal. So, ang pinakamataas na amount dito na pwede nating ipadala guys is 50,000 pesos. So, yung charge niyan is 345. May discount siya na 10 pesos kaya 335 na lang. Tapos, yung points na makukuha nyo dyan sa amount na yan, na papasok sa inyong Palawan card ay 6 pesos and 90 centavos. So, ito guys, bigyan ko kayo ng example. For example, tatanggap kayo ng pera ng 5,000. So, yung 5,000 ito, from 4,001 to 5,000, meron kayong 4,000. So, kapag tatanggap kayo ng pera, bali yung matatanggap nyo is 5,004. 5,000 yung kukunin yung pera, tapos yung 4 yung rebate. So, yun yung parang balik sa inyo. Kaya, maisasuggest ko sa inyo guys, kung palagi kayong nagpapadala sa Palawan, palagi kayong tumatanggap ng pera sa Palawan, mas maganda guys, kumuha kayo ng Palawan card kasi malaking tulong. Malaki talaga yung tulong guys kasi every time magpapadala kayo ng pera, mayroong pumapasok na points sa inyong Palawan card. So, 1 points is equivalent to 1 pesos na yan. So, every time nung papadala kayo, may pumapasok na points, kahit sabihin nating maliit lang, kapag naipon, lumalaki din. And then, eventually, kapag tayo naman yung tatanggap ng pera, meron din tayong matatanggap na rebate. So, yung starting na amount guys, para may matanggap tayong rebate is, ito, 801 to 900 pesos. Ay, dito pala sa 901 to 1,000 pesos. So, kapag yan, yung kukunin yung pera, meron na kayong pisong matatanggap. May babalik sa inyong piso. So, yun, kagandahan dito sa, kapag meron talaga kayong, guys, Palawan card. Kaya mas maganda, 50 pesos lang naman yung Palawan card tapos, pang matagalan mo na yung magagamit. Kaya, kumuha na kayo. Kung palagi naman kayong gumagamit ng Palawan. Kung palagi naman kayong send ng pera, tumatanggap ng pera sa Palawan Pawn Shop. So, ito guys, ulitin ko na lang pag-explain. Dito sa amount, yan yung mga bracket amount. Yan yung mga bracket amount. Tapos, regular fee, yan yung charge. Kung magkano yung charge ng pagpapadala nyo. So, for example, from 1 pesos to 100 pesos, for example, 100 pesos yung ipapadala nyo. May 2 pesos siya na charge. Bali, yung babayaran nyo sa Palawan ay 102. Yan. Then, kung meron kayong Palawan card, yung papasok na points sa inyong Palawan card ay 4 points or 4 centavos. So, wala pa siyang discount, wala ding rebates, wala pa ding balik sa inyo kasi maliit lang yung halaga eh. Dito naman sa 301 to 400 pesos, bali 8 pesos yung kanyang charge. Meron na siyang discount na piso, kaya 7 pesos na lang. Then, 16 centavos yung papasok sa inyong Palawan card. So, dito naman, starting sa amount na 901 to 1,000 pesos, meron ng piso na balik sa inyo. For example, 1,000 yung kukunin yung pera, bali 1,001 yung ibibigay sa inyo. Kasi yung piso yung rebates, yung balik sa inyo. Kaya uulitin ko guys, mas maganda meron kayong Palawan card para yung pagpapadala nyo, yung pag-receive nyo ng pera,
hindi masayang yung points. Kumbaga nasasalo yung points, nasasalo, 'di ba? Walang nasasayang na points. So, anyway, sana guys after nyo to mapanood ay by the way pala guys, ito pala na ano na ito is para lang sa para lang to sa Central at North Luzon. So, hindi dito kasali yung Visayas at Mindanao, pati yung ibang part ng Luzon. Kasi pagkakaalam ko, of course, pag medyo malayo, medyo may dagdag din yung charge, medyo mahal din compare. So, nakadepende. Pero ito, sa Central at North Luzon lamang. Hindi ko alam sa iba kung same lang ba dito or may pagkakaiba sila. Ayan. So, I hope na after nyo to mapanood guys ay nagkaroon kayo ng idea tungkol dito. Nakatulong ako sa inyo kahit papaano, kahit konti. At kung meron kayong mga katanungan ay i-comment nyo na lang sa baba. Meron akong babasahin dito guys. So, sabi dito, huwag mong sayangin ang iyong oras sa mga bagay o taong nagpapalala lang sa hirap na dinadaanan mo. Ulitin ko, huwag mong sayangin ang iyong oras sa mga bagay o taong nagpapalala lang sa hirap na dinadaanan mo ngayon. Sa halip, ibaling mo sa mga makabuluhang bagay ang iyong atensyon at manalig ka sa Panginoon. So, sabi dito, huwag mong sayangin yung oras mo sa mga, alam nyo yun, yung mga hindi importanteng bagay, yung mga bagay na simple lang, na hindi naman dapat kailangang pagtuunan ng atensyon at oras. So, instead, ilaan mo ito sa mga importanteng bagay, sa mga bagay na para sa ikabubuti mo, para sa inyong magandang future. Kasi nga 'di ba, time is gold. So wag nating sayangin sa mga nonsense na mga bagay, mga walang kwentang bagay. Kasi nga hindi naman lahat ng bagay ay deserve ng attention. Yung iba kailangan lang nating idedma, 'di ba? So anyway, ayun lamang yung aking video sa ngayon. Pa-favor na lang po ako guys na sana po ay huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel para every time na may bago akong mga upload na video ay ma-update or ma-notify kayo. Ayun lamang po at maraming salamat sa panonood. God bless!